Welcome to the Gospel Grounds, where we explore the profound truths of the gospel in love. So once again, thank you so much for watching Gospel Grounds. So this is our episode 2. This is entitled Diskarte or Diploma. So this episode was not planned at all. Mo na siya script, why question. We have just a good conversations with my good friends. And so, thank you so much for my guest. Ginpambutong ko lang sa kilid, no? So, thank you so much kay John, kay Emil, and kay Donna. So, thank you so much for sharing your lives, sharing your beautiful stories also. I believe this can be a good encouragement to all of us. So I hope you watch it till the end, and my prayer also for us to have good insights na makuha ta sa Sininga Video Podcast. So thank you so much again for watching Gospel Grounds. For our next episode na siguro hamon siya to nga maging official nga episode 2, topic nga ini is very famous man. Ang topic nga ano gid bala ang pinaka importante na diskarte or diploma. Kasubong guro mas nami nga ipaklatan na ito nga main nga guest subong. So Ginoo sa aking kanan mapakilala ka. Let's go po. May gabi sa tanan. Si John Galea. Friend yan. Taga-Bago, man. Emil Gale, taga Bacolod. Friend man ni Sir Adrian. Hi, si Donna. Friends became family mo pag-treat sila. So si Emil na kailangan kami tungkol makay John. Si John, nagano kami sa VSM sa una, sa mission trip way back 2012. Wow. 2012 nagbagi kami sa Palawan, sa Dumaguete, sa Bulan, Sorsogon, mga mission trip. Kag si Donna, ang mga future muse sa section 6 yan is gid bala ang pinaka main or ano gid bala ang pinaka-importante ang diskarte or ang diploma. So siguro mas start anay nga blang gamay lagi nga background sa imo nga gintapusan kung imo nga trabaho sang una kag subong mo nga ang pinaka most recent mo nga trabaho para may good background para nyo man ma-gets you man or may context mo why ang mga thoughts namon ga parehas kag basi maglinain man ang mga thoughts namon sa pagsigisigi. Ako naman, graduate ko nursing actually. So after ko graduate nursing, wala ko nagkuha board exam eh. Nag-work ko dayon. So, first work ko is Convergys. Nag-call center ko dayon. Kaya mo na mo. That time, amo na pinakadako yung sweldo, Musiling ka sa call center. Duda ko, sweldo mo diyon. So, naghambal yung gamay so, mga call center lang na. Pero sang chimpota, ang amo nang pinakadako ang sweldo sa Bacolod mo. Ang Convergys. Imagine mo, that was way back 2021? 2011. Sweldo ko, 20,000 na. Diba? Dako na yan sa Bacolod. Diba? So that time, I decided nga mag-work sa call center. Kaya mo nang hapos mo kag hapos-udlon. Kaya kaluyan man. Sa Ginoo nga nakakuha na baton. Natayo yun man. Ang paging ko sa Convergys. Then after sang Convergys, call center lang Japon. And then nagpa-Manila. Matry explore man sa iban ng lugar. So pag abot ko to, ang plano ko mabray ko call center man. Kay siyempre dako sweldo mo sa call center. So may eskwela ko IT. Right. Dito sa Manila. IT ato si Manang magulang ko. Pero hindi mo siya another good thing happened is that there was an offer nga mangin management trainee ko sa isa ka restaurant. So, naging baton ko siya. So, and then after 6 or mga 4 or 5 months ko na promote ko as restaurant manager. And then for almost 3 years man dito sa Manila, muna restaurant manager ko dito.
Then I went back here, decided na mapulit dari up tan si Madero kay siya nanda isa. And then nagbalik ko sa call center and then amo na subong home base naman for like 4 or 5 years na. So amo na ubra ko subong. Home base lang. Salamat sa pag-share sa imong experience. Actually, ang diskarte kag diploma na-apply na sa gasugod pa ko eskwela mo. Kay first year ko, nag-VMA ko. First year. Nagwa ko... Oh, Bima, sir? nagwa ko BSMT o Marine Transportation. So, ang support sa akon is ang tiyo ko. So, ang tiyo ko na is may siya batang babae. So, may na pa eskwela man siya. So, tungod sa financial, hindi yan na kaya mag-support sa akon sa Vima. So, I transferred TUP. So, after I transferred TUP, nagwa ko, kay since transfer ko, hindi ko pwede ka proceed direct engineering. So, nagwa ko technology. So, mechanical technology, 3 years. So, after ko nag-graduate, 3 years, wala pa ko nag-proceed engineering. Nag-call center ko dayon. So, first ko call center is iCore. Bacolod. Then, after a year, nag-transfer ko Convergys. Nakilala ko si Sir Roland. Nakilala kami. After sina, mga 1.5 years siguro, I decided to proceed engineering. So, naguntat ko call center, tapos nag-proceed ko engineering. So, nag-proceed na ko engineering, mga 2020, nag-pandemic. Nag-pandemic siya. So, after sa pandemic, ang obrata is virtual na lang mo. Module. So, module na siya. So, ang diskarte ko drop lang, i-diskarte naman ko nga ma-home base ko home base ko or nag-call center ko. Chat ko liwat sang former teammate ko si Sir Roland nga nga may ari ko di pang home base nga dira ka lang nang medyo dako ni nga rate makabulig sa imo. So amo na gin-grab ko na samtang pandemic pa. So nakabulig sa akon kay nakasupot ko pang bayad mo sa tuition ko to proceed engineering. Hulop na no? Oo. Sobra. Okay, tato lagi to, sir. Amo to sa sir. Samtang eskwela ko to, ubra ko to. So, amo na after to proceed ko engineering, kaluyan na graduate man ko. So, pero ang pag-graduate ko is the way man siya nga pwede ko siya ma-pursue in the future. Pero pwede ko man currently ang mobra ko previously ko na obra ang currently nobra ko sample B nag-home base ko subong. So for now, currently I'm aiming for my future but currently I'm focusing on my current work. So that na since duwa lang kami sa mother ko, wala kami duwa ay nag-support sa akin, may naka-father sa kamuna. So right now amo na nang focus ko na sa subong. Para ang target ko still future job. Na. Very good. Support lakpak. Pero graduate na. Graduate lang yapon. Kaluyan graduate. Yes. Graduate na sa subong. So, actually, ang duwa na diploma ko, sir. Ang technology kag ang engineering. So may course kaya ka duwa course Duwa, so sir. Vocational sa diba? Ang technology technical. Technical lang. Course tapos technical ko. BS. Just a little background sa akon nga, of course, ang study man, and of course, ang akon work. I took accountancy right before after pag-college. But I think naging ko akong accountancy for 2 years lang. Kaya unfortunately, wala ako kapasar sa qualifying exam. Because kung accountancy ka, you need to have a qualifying exam for you to proceed mag 3rd year and 4th year ka for you to get the board exam as well sa CPA or Certified Public Accountant. But fortunately, wala ako kapasar. So, I decided to change my course sa accounting technology. So, fast forward, nag-graduate ko accounting technology and
luckily, mga Dins Listerman or whatever. So, amo na Alam siya. sa Brad? Alam. So, amo na siya. Right after graduation, gingaan man ko opportunity sa amon nga barangay nga kuha ko nila as SK chairman. Sa amon local nga. Kasi mga limam. May rocks ka. May rocks ka. Rocks. Yeah, so amo na, gingaan ko nila opportunity and luckily nadaog man ko sa election. And as fresh graduate, elected official man ko sa amon nga barangay. So, it was a challenge for me man because I need to juggle up my job Yeah. and as well as ang akong responsibility sa barangay. But before that, nagprangkan ako kay Cap nga amo na I need to work because hindi man gid siya ka-sustain for Sustain, me mo ang allowance ta balahaw. So, I'm very practical. I'm very practical and as well as gapanumdum ako bala kung para sa akon kisa nga kaugalingon and I'm very prepared sa mga muna nga butang. So, I juggled working and being an SK official man sa amon barangay. And it was a challenge for me because first time na sa akon ang magiging leader and before wala na siya sa akon nga system kung paano mag-lead sa isa ka community. But I took the job, first opportunity sa somewhere da construction man nga dako. Hindi ko na pag-mention. And for me, medyo to sa challenge siya. So, ginkuhan ko lang siya. Take ko lang siya for 3 months. Nag-resign ko. Because I decided nga, why not i-focus ko lang din yung self ko for 1 year, even for 1 year lang sa SK nga at least masweto ko lang siya. So, amo na, yung focus ko kaugalingon. Then, I decided nga magkuha naman another job sa isa naman ka construction nga sub-company. Then, finance man ko to. And, unfortunately, nagsulod ang pandemic. That was, I think, 2021? Saan na nagsulod ang pandemic? 2019? 2020, no? Na, so, na-retrench ko. Isama ko sa mga retrench. We're 13. And mga 3 na lang nabilin because baguhan man ko to mo. So, ang nami lang kay gingaan man ko nila retrenchment bala nga ang sweldo or what. Then for me it was not a problem because ga-SK man ko mo. So I can focus man on my barangay. So wala siya problem ya kag may ara man sweldo kahit pa at least wala ga stop. Dagko to ba ano? Halin supply sa government. Ang nami lang to kay wala mo. Sponsors. I'm not sure kung familiar ka mo sa free market na bala before. Ang community pantry. Yes, kaysa mo na nagsugod kay before na naglaptag sa barangay. Nice. Basta mo na siya. Then, amo na dayon, after pandemic, post-pandemic, medyo recover pa lang ang economy. So, nag-decide ko, anong obrahon ko? Kaya doon work ko, wala pa ko work, wala ko pa ko plan mag-work. So, nagbaka ko laptop. Kaya hamba ko, makuha ko masters. So, I took masters sa KAMSI. Nagkuha ko public administration. Kaya na-bore ko sa life. Wala ko kabalo kung anong direction ko bala. As in, wala ko plano that time. Do ka budlay ba magbangon, especially ang economy mismo, do ga struggle man. So galing, hamba ko kamahal sang iba ako nga laptop, ging cash ko pa ni. What will I do para ma-ROI na sa ako nang gingamit ko? Kaya hindi ko pwede kasalig lang sa isa ka income. Do ka mo ng mindset ko. So, nagkuha man ko, just a little information, nag-home based man ko. 5-1 talk ko. And I took that for 6 months only. Kagdakan ako nag-decide yun to work sa current ko nga job subong. And currently, I'm the Vice President sa Finance and Marketing. Nang safe to say manayhan, abang hearing man sa inyong mga ideas and inyong mga past experiences, nga ang diploma gives us a good starting point pero ang diskarte is ang yabi to push us forward nga bang beyond sa ato na nga na diploma as a nurse, as a engineer, si ma'am, VP, accountant, di ako HM. So may mga starting point pero ang mga diskarte that keeps us na going
sa subong ti aton bra subong medyo layo sa aton nga gineskulahan ang current subong nga give sa aton pagkaon sa aton nga lamisa may mga couple insights sa dirabi nga idea or may own ka mo nga paghangop man. Siguro bala nga ti may diploma tatanan. Sa part ni email, ta syempre una ha, iyaya ganiya. Na diploma, diskarte, legit na diploma, diskarte and then diploma, and then diskarte liwat, diba? Ako naman niya, for sure, diploma, gidya kita syempre, before, syempre, ginpaskila ko sang eskwela ko bala, may support system ko, I have a family, nag-support sa akon sa college. And then, tumamba ko ti diploma. Pero, damo bala ko kilala nga nag-graduate na sila, but they're still not sure kung amo ginablang ilang pathway gid bala nga gusto nila sa ulihi kaling kay tiara sila they just decided nga tapuso na lang nila so tapos nila iba man ang work but then again may iba man sila nga gusto nga ila to siguro depende man sa sitwasyon for me siguro ang diskarte versus diploma ti syempre may mga tao gid nga hindi sila hindi man fortunate pero I mean sa sitwasyon nila, meron sila mga support system, may family, nga support sa ila, pa eskwela. May fallbacks na masalo. Oo, is for that, syempre, ang diploma ginaya, 'di ba? May mga tao naman yung syempre medyo challenge, they diskarte ang gina-prioritize nila, So depende ginaya sa sitwasyon man sang kada tao. Mamba ko binga for me at diploma gid sa una kasi syempre ang muna ako na inuna din tapos. Okay. Good for you eh. Sila naman, diskarte naman kasi. Diba? But at the end of the day, kung gani bala, ilang kahit syempre may mga success stories man may gina-share la. Si email man na. So depende It really varies depending kung ano ang current situation sa mga tao. Kung ano gibala ang mas importante, ang diploma or ang diskarte. Amo na siguro for me. Sa question mo, Rina. May ka mo sir. May ka man. I think correct man itong ginhambal mo yan nga tuod ang diploma, it give us the foundation. But ang driving force gid is ang diskarte. Same as me, I'm really very studious so when it comes to school and kung lantawon, diploma, gid ang kapangibabaw. But ato bala ang challenge bala when the pandemic started. So, what can I do para man mabuligan ko man ng self ko because I cannot be stagnant lang or mahulat ng someone nga just because amo niya ang situation. So, yes, correct. It depends gid on the situation kag kung ang hambal gani sa Hello Love Goodbye, ang choice daw para lang sa mayayaman. Chakat lang. Pero doka amo na wala for me how. So sometimes I don't have a choice but to push myself man because I don't have someone nga masalogid sa ako. Doka man na siya. Kung mga ganyan, di ba? Hindi, ako budlay, mga pili ka lang isa mo. Kilala niya, duwagid pili o no, di ba? Kaya may mga times man nga kilala, magidya yung mag-hustle, gidya for you to reach kung ano gusto mo di ba? Kaya kung diploma lang dahil, pero kung tamaran ka Japon, kung wala man work, kung wala ka work, why gidya Japon? Oo. Diba? So, kailangan, diploma and diskarte, dapat, kaya ano gid sila hand in hand, di ba? Ang beauty sang pag-create sang Ginoo sa aton is we have been created differently. Ang sense nga we have different ganit thumbprints pa lang sa pag-create sa aton. It shows nga we have all our uniqueness, own strength, and then weakness man. And hindi ko pwede maging subjective sa isa butang ay para sa ako niya pinaka-importante ganyan diskarte. Katie, it will nang invalidate other experiences sa imo mga experiences. Alam mo ba ako sa ako sa Manila, usually may mga sa restaurant, may gina-put up nga mga branches, outlets mo. Kisa ako nag-interview. Kung ikaw ga-interview, damo-damo aplikante sa Manila, alin sa bata, hasta magtigulang, pili ka lang kay tanan gid siya ga-apply. Kung ikaw ga-interview, ang isagit sa ginatan ako, syempre experience diba? And then after that, may mga raman nga mga newly graduates, kag mga bag-o lang nakatapos, iban wala makatapos, ga-apply, diba? So syempre gina-evaluate mo tanang resume nila, mo niya to. Sari-sari gid nga tao, diba?
Ti ang akong lagi rin pero may ginhambal ya. Lain gid nga kilala may istorya mo gid ang tao. Kay kung sa resume lang, hindi ka ya. May mga ga-apply nga halin Australia, nag J1 sa amo ni, J1 sa amo na. Pero kung story ako, Oo. personally, As in, Overqualified di kung siya baga super pa. as in. Imagine mo mga empleyado mo, syempre mga amo na nag J1 sa amo ni. 2 years, 1 year sa amo ni sa amo to. Tigis amang baka lang resume nila po. Grabe ba? Grabe nga man ni. Pero ako gid siya, amo na akong permi ginahambal gid siya. Gusto ko gid siya nga may storya ako gid sila ya. Kaya di ako makita kung interesado gid sa pag-apply bala. And then, da mo man makita kung ano experience niya based on kung ano sa mga ginapanghambal niya ginasabat niya ba sa restaurant. Pero ako, isa gid nga factor guro nga ginahire ko ang isa ka tao. Kung papilion mo ko guro sa Arabi nga bago halin Australia versus sa wala ka tapos pero may 1 year experience sa restaurant pero may mga utod pa siya nga ginapeskwela. Tiara, yado kung saan po. Basing on the need, ariyad ko do kinahanglan niya gid. And then may experience. May experience man ang money amo to, di ba? So isa mo ginang napili ko. Arab lang makita ko lang nga do kinahanglan gid nila. And then meaning may kinahanglan sila so they have the heart and the drive or Motivation, diskarte or yeah. motivation to really work properly and work hard para makasweldo sila. So kung tanawin mo sa corporate world na diploma, ara ginaya. Makita yan sa resume. Grabe, flowery. Pero, in terms of diskarte, makita mo sa resume, makita mo sa tao, nga nag-work siya sa money, nag-alin siya sa dishwasher, nag-alin siya sa money, and then nag-line cook, in-apply niya line cook sa buong. Ambal mo gidya nga, diskarte gidya ya. And then proven and tested ginaya Brad nga tungod nga may mga empleyado kami sa una nga halin na sila sa dishwasher ya. Yan So nag-prep, Prep cook. prep cook, so nag-line cook, so nag CDP, chef de partie. No, na bala. May shoot na naman nagsuna, duway pa no. CDP pa lang. Ay na. Si Pot ang amon sa unang nga chef man dito. Halingin siya sa... Halin gid siya Brad, halin siya sa dishwasher. Na so nag-prep line, bla. Tiga baka man mong tao. So da pa lang makita mo nga karte gid siya. Kagabalo ka ang mga empleyado niya graduate sa CCA. Mga dagko ang eskwelahan. Mga dagkong eskwelahan sa Manila, mga nag-J1 sa Australia, sa Amerika, mga tinawi lang na, 'di ba? So hindi mo gid mambal yung may edge gid ya ang may edge. But then again, kailangan in hand ang duwagid. Oo, duwagid sila ya. So amo na sa akong experience lang sa before. Ang diploma, create impact. Creates really impact. Pagkita mo pa lang yan. Yeah. I'm impressed. Kasi may Pa knife skills ko rin sabi. Kung may knife skills yun sabi. Julian nakihada na yun. Wala. So grabe sa Manila ako damo may ma-realize nga diskarte gito yung kinahanglan niya. Kaya budlay mo buhay sa Manila mo kung wala ka diskarte. Wala ka to kanon. Tama na siguro. Mga namin nga mga experiences kang batian ta. Maenta sa sani nga advice or encouragement since subong ang month nga bandamo ta mga fresh graduates. Siguro nang ang imo nga or ata ang matag ta nga tips and tricks or encouragement kung paano sila maging ready sa next chapter sa kanilang life from a student going now to a young adult nga ma-earn na sila or magpang-apply ubra. So in a Christian perspective, ano ang the best para sa imong advice or ilangan nga i-ready sa ilang self para sila maging ready man sa ato nga mga application. So, i-ready mo gid yung self mo. Once you've decided, so act on it. So you should act gid ya kung kung gusto mo nang ita obra. Actionan mo na, 'di ba? Kung hindi ka kabalo maging obra resume, makot ka sa mga magulang mo, makot ka sa mga tao sa palibot YouTube. mo. Pwede mo ko ma-chat. Ang mga ginamba ko sila, chat nyo ko kung ang kailangan nyo resume, sendan mo templates, edit. 0948-658 text nila Brad. Send mo na tayo na ako, send ako na number ko, Gcash lang tayo. Pero wala, 'di ba? Act on it. And then ang magamba kaya act ya kinahanglan niya ginaobra mo gid siya. Arab lang mo dira na masulod ng diskarte mo dapat. Subong mga ga-apply, subong mapasa lang resume. Way nagabalik. Wala mo lang ga-research ang obrahon nila.
Wa mo gina, wala bot sa gamo na. Nablang wa inyo ginabalik ka ng restaurant tao. Sir, kamusta ako na application? Amo na. Amo ginayas and amo ng problema subong kay mga kabataan, abi nila mapasa lang sila. Oo, lax lang ija. Ti ako, may mga ga-apply na datood. Pero kung gisa ginagaan ko na niya 1 to 2 weeks before I decide. Kaya ti ma-manage ko man dyan po ng tao mo. And then makita ko na kung sino gidya yung willing. Nang gusto gidya nga namiyan. Kaya gisa balik na mo ka naman ko. Ay nag-ano ko no. Nagpass Nagpasa ko resume. Basta mapasa ka mo resume. Balikin nyo lang bala. I-remind nyo lang kaya aram ang manager. Usually the manager will decide kung sino nang iyang akwaon mo. So for me, kailangan, pisanan nyo gid mga obra. Subong ka budlay dyan mga obra subong ya. Kung wala ka diskarte lang. Kung masalig ka lang. Kung ang bagay nila, diskarte or diploma, ang ba nyo? Ang ba makamuda? Ang bada. Bakir o no? Bakit? Daw na. Pero doon, subong ka budlay dyan mga obra. And then, syempre, ang mga challenges mo sa mga kabataan, kasi iban, naghatag allowance ang parents nila. Kasi ma-apply sila, why sila pretty, amo ni. Amo na kinanglan, transparent man kamo sa inyong mga pamilya or sa mga guardians yung support sa inyo. Nga ma-apply ko sa amo ni, apply ko sa amo na, di ba? Pray for me, di ba? Siyempre, di ba? So, amo lang ba? Pastor niyo, pwede ka pangayo. That's correct. Oo, totoo ginaya. Abi nyo, mga pastor nyo, na namian, gina sila yung gapalapit ka mo sa ila. Kay mas... Pretty da, be. I-pray ko da yun. Diba? Pagtapos, ang bless ng Ginoo sa obra, uy, nakasimbaw, brad. Naglahaw ka. Uy, kuya, maging napag-iguan, no? Pero may kakatabo na yung... Ay, hindi madula. Hindi madula. Pero man na siguro, in a Christian perspective naman, syempre, we should always acknowledge ang goodness ng Ginoo sa atong kabuhi. Amen. First and foremost, gidya syempre, salamat na kay nakagraduate ka. Ano ba? May opportunity ka na nga mangita obra sa imong kagalingon, di ba? So we should always thank the Lord and then ask always sa giyamang guidance and wisdom sa aton mga pag-apply every day. And then once nga mabatong ka na, di ba? Syempre, balik jabon sa Ginoo, bilikit sa Ginoo ang kadayawan kiti siya na ang nag-lead sa imo sa inang obra. Ginambal ni Sir Emil. Nga, subong kung ano ara, subong, i-work out lang. For your future naman nasa dason. Diba? In a Christian way, guro, tani hindi ta magamba nga diploma or diskarte. Dapat we should be maturing na lang. Diba? Kaya siyempre, once we mature, gapadayon gali ba? Maturing. Siyempre, do ka continuous ang learning. Si Lord ya makita, ganyan mga iyakanakan nga maayo sa iya. And mayo man sa mga blessings nga ginatag sa iya. So, again, amo na appreciate everything nga may ara subong. Kung ano man ang work, kung ano man ginagam subong. But then again, at the end of the day, si Lord Japon magapadayon gid sa pag-bless ato na. Subong bay, wala ka pa work. I believe si Lord matag na sa imo in time, sa iya time. Then kung may work ka naman do it well. Kiti do well lang Japon sa imo obra. Tights ka dapat, opering. Siyempre. Opering gid. Hindi na madula, ya. Hindi ka na madula. Nagabalik ka gid sa ngayon, manbahin gid sa Ginoo. It's very stressful lang gid. Kung amo lang napilian mo, brad mo, para ka mag-asenso sa kabuhi. Nga which kita nga mga Kristohanon, we have assurance nga ang Ginoo nga nag-sustain sang kalibutan, ang pispis ginapakaon niya. How much more kita nga iya nga mga kanak ano. Delikado man kung maghambal ka nga pagtuo lang bala. Tapos ang actions mo nang hindi pareho sa imo gina-profess nga faith. Kung magsiling kayo nga pagtuo, meaning ang faith mo dapat, ang actions mo dapat gaupod eh. So amo nagisabad nga kadamo sang kabataan nga gina-blame kis ang Ginoo nga Lord ano mo kung ang grades ko taas man. Grabe man ako nga pangininguha pero nga dula gyapon kung ginagaan sang obra ko gid nga gusto ko haw. Nga gusto ko gid nga obra gid bala. Amo nag isang budlay sa mga hindi man kabataan, minsan siguro ano man nakikita man na nga lang don't want to go or to undergo sa pinaka list ka trabaho anay. Itong gusto gid yun maging manager ta mo. May mga mo ta nag-isa nga mga paganuman pag kumisaron. Ang namin ito ginambal mo gani nga amot ko naging cut mo to.
nga about sa nga baka balo na ta kung si Lord gid sa Japon nga sa glorify even if sa tanang inobrata. So work ta sa atong pag-eskwela. And then kung tanong mo Platon, no, ang diploma was also given by the Lord. 100%. Diba? Ang diskarte mo, wisdom was given to you by the Lord as well. For your physical health, diba? Si Lord man Japon nga hatag. So kung tanong mo, hindi mo siya gali kailangan pag-awayon, kaya halin naman sa tanan sa Exactly, oh. Lord mo, diba? Kung tanong pa, those are the things nga gina-bless ni Lord sa aton every day. So we should be thankful gihapon sa iya. So Ang take away ko subong yung nga time nga ablang hearing different experiences nga gi-allow sa Ginoo sa aton na hindi ko pwede maging subjective to find my own experience as superior to your experience, Brad. Kasamo nang budlay sa aton nga mga Kristohanon pakisa nga mas ginamake ta superior ang aton experience nga invalidate taya ang experience ang iban man kay feeling mong imo lagi experience ang tsakto mo amo na ang iban gamba gid nga diploma lagi ang tsakto ang iban gamba gid diskarte lang gid dapat ang tsakto. But in a Christian's perspective, ang diploma, ang diskarte, it all comes from our loving God. And we cannot boast every inch of what we have. rather than focusing on diploma versus diskarte, why don't we focused on being a maturing Christian na lang? Diba? Continuous ang learning. Kang continuous man ang diskarte sa aton nga life, diba? Thank you so much sa pagpamati. I hope and I pray nga ang may nakuha ka mo, and still it is on a gospel perspective, okay, because we cannot as Christians we cannot take away God sa whole nga picture sa kabuhi mo. Kaya pag once ka kung ang ginukuha mo sa picture, it will route to self glorification. So amo siya dapat pinaka importante. Kung young pro ka subong or working class ka, still ang gospel will remind you nga ano pa dang imo ginahimo subong sa kabuhi mo, ano pa dang imo nga na-achieve sa kabuhi mo. It's all given by God, and we should be grateful to it because He is the God who gives us gifts uniquely and strengths man sa laing nga pagmano. So thank you so much once again, and I hope you have a good rainy days in the future. Thank you so much once again, and welcome to the Gospel Grounds. I love you, Daniel.